Blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ulit ay gaganap nitong ating Seeking God in the Morning, ang ating daily devotion. Okay, today is June 18. Ayan. And na-advance natin, no, yung ating topic. Ayan. Nagme-message yung anak ko. Okay. Ayan. So, in-advance natin yung ating topic, no, para sa ating day 18. Kaya, tayo ngayon ay dadako sa ating day 19. Ayan. So muli, katulad ng dati, bago tayo magsimula dito sa ating morning devotion, hilingin ko po ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli. Meron kaming pagkakataon, Panginoon, na magbulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami, Ama, ng iyong banal na spirito. Bigyan mo kami ng karunungan, ng pangunawa, Panginoon, para ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na makita sa aming pamumuhay. Inihiling din namin, Panginoon, na ikaw po ang sumama sa lahat ng mga anak mo na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito, at patuloy din namin hinihiling ang iyong pangunguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming natututunan ay patuloy na maging liwanag at patuloy din, Panginoon, ay kalago ng pananampalataya ng bawat isa. Patuloy din namin hinihiling, Panginoon, ang iyong paghaplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong pagalingin, palakasin, proteksyonan, Panginoon. At hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong pagtulong, pagtugon sa mga anak mo na dumaraan sa mga matinding mga suliranin. Panginoon, hinihiling namin na patuloy mo pong linisin ang aming damdamin. Tulungan mo i-focus namin ang aming puso, ang aming pag-iisip sa gawaing ito, at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kahapon, katulad nung binanggit ko, na-discuss natin is yung ating day 17 at saka 18. At dito sa day 18, yung ating last na topic, tinalakay natin ang overcoming obstacles. Natutunan natin sa gitna ng mga distractions, sa gitna ng mga sagabal, sa ating mga visions, ang pinakamabisang paraan para manatiling nakatuon, yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos ay yung focus natin, yung ating panalangin at yung ating tibay ng loob, kailangan natin ito. Ayan. So may distractions, tumatawag yung aking anak. Teka, hindi ko siya masagot ngayon, pero okay, sige, hayaan na lang natin tuloy-tuloy. Ayan. Okay. So dito, sa ating pagsisimula nitong ating araw na ito, so ramdam mo na ba ang excitement ng pagbuo ng vision? Ayan. So minsan ang pagsisimula ay puno ng adrenaline, So meron ka lakas, meron ka pang inspiration, at etong lakas or inspiration mo, aminin natin, pag natatapos na, kumbaga pagka yung pagtawid sa finish line or parang patapos na yung ating katulad ito yung ating
usapin, no? Nadidistract ako kasi may tumatawag sa akin. Ayan. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, no, yung disiplina ng pagtatapos ng may katapatan. Dahil bilang mga leader, ang legacy ay hindi nabubuo sa pagsisimula, kundi sa pag-finish well. So, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito sa ating week 3, Vision and Action, Building with Purpose, ito yung ating week ngayon na 2 araw na lang, no? Isang araw na lang, matatapos na. Tayo ay tutungo na sa week 4 after this, no? Pero nakakatuwa na tayo ay makakatapos, no, ng isang week. So dito sa ating week 3 na ito, sa ating day 19, ang title nitong ating day 19 is Finishing Well, no, ang disiplina ng pagtatapos. Yan. So bago tayo mag-dive in dito sa ating topic, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito na matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, versikulo 51. So, Luke chapter 9, verse 51. Ayan. At sa Tagalog, dito sa ating King James Version na Tagalog, ito po yung sinasabi. At nangyari nang malapit na ang mga araw na siya'y dapat na itaas, ay pinagtibay ang kanyang mukha na pumaroon sa Jerusalem. Yun, ulitin ko po, no, nangyari, no, nang malapit na ang mga araw na siya'y dapat na itaas, ay pinagtibay ang kanyang mukha na pumaroon sa Jerusalem. Ito ang ating Panginoong Jesus, no, na nalalapit na, no, yung alam niya na malapit na, no, yung pagpako sa kanya. So, ang pinakamahusay na halimbawa ng leader ay may end in mind, no? Ito ay ang ating Panginoong Jesus, no? So, yung nabasa natin kanina sa Lucas chapter 9 verse 51, no? Basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan, no? Sinabi na pinagtibay ang kanyang mukha na pumaroon sa Jerusalem. Alam ng ating Panginoong Jesus na ang patutunguhan niya sa Jerusalem ay ang krus, no? Ang katapusan ng kanyang misyon sa lupa, no? So, hindi siya umurong, no? Hindi siya sumuko, no? Hindi siya nagpa-distract, no? At hindi siya naghanap ng shortcuts. Ang kanyang determinasyon na tupusin ang kanyang takbo ay nagpapakita na ang tunay na leader ay may malinaw na paningin sa kanyang destinasyon. Ayan. Napakagandang paalala yan, no, sa bawat isa sa atin. Kasi maraming leader, no, ang mahuhusay sa umpisa. No, mahilig tayong mag-brainstorm ng idea, maglatag ng mga plano, at mag-inspire ng mga tao, no, sa pananalita. Yan. Pero ang tunay na test ng leadership in action ay kung kaya natin mag-finish well. Yan. Tapusin, no, yung ating nasimulan. Ang pagtatapos ng isang God-given assignment ay nangangailangan, ng disiplina. Yan. So, hindi lang disiplina, syempre kailangan din yung ating katapatan at matinding focus. Ayan. Katulad ng ating napag-aralan yesterday, no, yung focus napakahalaga, yung focus at yung patuloy na pagtingin natin, no, sa ating Panginoong Diyos, patuloy na pagbabasa o pag-aaral ng kanyang salita. Napakahalaga nito, no? So, minsan, ang mga vision natin ay napapatigil dahil sa pagod tayo o kawalan ng ng magandang resulta, no? Minsan yan yung isang nakakawala ng gana natin para ipagpatuloy yung mga nasimulan natin na gawain, no? Pagka hindi lumilitaw yung gustong-gusto natin na mangyari or merong mga sagabal, no? Pero tulad ng ating Panginoong Jesus, ang isang leader na nagcha-chart ng course ay nauunawaan ang vision ng isang misyon. Ayan.
Ang pag-finish well ay isang act of worship, no? Kung lalo na kung ang iyong ginagawa ay para sa ikalulugod, no, or ikapupuri ng pangalan ng ating Panginoong Diyos, alam natin, no, na napaka-mahalaga na ito ay magampanan at matapos natin ng tama at maayos. So kapag tinatapos natin, no, yung isang project, o isang season ng pamumuno natin, no, na may integridad, no, parang sinasabi din natin sa ating Panginoong Diyos na, Lord, pinahahalagahan ko at pinahahalagahan ko ang mga ipinagkatiwala mo sa akin, gaya ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesus sa kanyang misyon. Ayan. So, napakahalagang paalala ito, no, sa bawat isa sa atin, kasi napakadali na sa kalagitnaan ng mahalagang proyekto, pagka meron tayong nai-encounter na problema, no, napakadaling panghinaan tayo, no, ng ating loob. Pero alalahanin natin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Ang isang leader, no, sa kanyang pagpaplano, no, kasama yan na meron siyang tinatawag na contingency plan. Minsan kasi meron yung mga sagabal, no, yung isang magaling na leader ay naka-ready na, no? Minsan nire-ready niya na kung ano yung pwede niyang ma-encounter na problema. Dahil yun nga, no, meron siyang focus na gagawin ko ito para sa Panginoong Diyos, dahil ito yung obligasyon ko na ibinigay niya, ito yung responsibilidad na ibinigay niya para sa akin. Kaya andun yung focus niya. Kaya minsan nandun na rin sa isip niya na pwedeng merong maging sagabal. Kaya meron na rin siyang contingency plan. Ayan. So yung ito pong pagtuturo ko, no, or pag didiscuss ko ng ganitong topic, ay hindi po nangangahulugan na ako ay magaling na leader. Hindi po. Nako, actually, ito po yung isang larangan, no, sa buhay ko na gusto kong maging magaling. Kaya ito yung isa sa mga topic, no, na napili ko na ibahagi sa bawat isa sa atin, no, kasi hindi lamang naman tayo porket tayo ay isang ina, no, sa tahanan, hindi ibig sabihin nun na tayo ay walang kakayahang mamuno, no. Actually, dito na-exercise yung ating pamumuno, kasi syempre meron akong anak, gusto ko rin, no, maging leader din siya sa kanyang paaralan, sa kanyang community, sa kanyang ginagalawan, no. Gusto ko rin meron siyang leadership mindset. Ayan. Kaya gusto ko rin makita niya yan, no, sa akin, kahit dito sa loob ng tahanan. So, ito ay napakagandang topic, no, para sa bawat isa sa atin na dapat nating matutunan. Ayan. So, napakaganda, no, na yung example mismo sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, alam niya yung kanyang tatahakin at pinaghahandaan niya to, no, at andoon yung focus. Ayan. So, meron siyang pag-iisip na ito ay kailangan kong tapusin hanggang dulo ng tama. Ayan. At ganun din, no, tayo bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, dapat yun din yung ating mindset. At dito sa ating devotion, lagi tayong merong in-action challenge. So, dito sa ating in-action challenge na the finish line audit, yan, tignan natin, no, yung ating nasimulang task o goal ngayong buwan na to. Mayroon ba tayong nakabinbin or pending o matagal na natin, no, nagawain na iniiwasan? Ayan, ako po marami. Ayan, sa totoo lang, nung nire-review ko nga itong topic na ito, naku, swak na swak to sa akin, no, kaya kailangan kong gawin itong in-action challenge na ito, no, para sa araw na ito. So this morning, no, ang ating in-action challenge, gaya ng ating Panginoong Jesus, no, pinagtiba yung kanyang mukha patungo sa Jerusalem. No, magtakda rin tayo, no, ng matibay na desisyon sa umagang to. Pumili tayo ng isang maliit
or kahit hindi maliit, no, na bagay, no, na matagal na nating hindi nagagawa or unfinished, no, at tapusin natin ito ngayong araw na ito. Yung ang pagtatapos ng mga maliliit na bagay ay nagsasanay sa atin na maging tapat, no, sa mga malalaking responsibilidad. So ipinapakita natin, no, sa ating Panginoong Diyos sa ganitong paraan na tayo ay isang leader na may determinasyon na tapusin, no, yung ating mga nasimulan. Ayan, yan ang ating in-action challenge sa araw na ito, no. Hanapin natin yung mga trabaho, mga projects, o yung mga nasimulan natin, no, nagawain na hindi natin natatapos. Ayan, kasi naisasang tabi natin. O, totoo, minsan hindi kasi ito yung priority natin. Pero, ibig sabihin, hanapan natin, no, ng oras. Bagamat hindi ito priority, ay isingit natin, no, in a way na hindi naman stressful, syempre, para sa atin, no, bilang leader nga, no, na or meron tayong leadership mindset. Ayan. So sa ating leadership in action na ito, kailangan, no, matapos pa rin natin, no, yung mga nakabinbin natin ng mga proyekto, no, sa ating tahanan, no. Baka meron tayo diyang matagal na cabinet o drawer na gustong-gusto nating ayusin, no. Mag-set na tayo ng schedule, hanapan natin ng available time para magawa natin, no, yung mga projects na yan. At muli, no, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, hihilingin ko po ulit ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang paalala mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makapag-focus na magampanan ang lahat ng aming mga responsibilidad, kahit yung mga bagay na isasang tabi namin, Panginoon, na alam naman namin na ito ay mahalaga. At ang ipatupad ito ay magpapakita ng aming determinasyon na ipagpatuloy at tapusin ang aming mga obligasyon. At Ama, patuloy naming hinihiling ang iyong gabay, ang iyong tulong, Panginoon, na ito'y magampanan namin ng matiwasay, nang wala kaming stress, at patuloy, Panginoon, na maitaas namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sorry na, atin na naman ang lalamunan ko. Ayan, so muli maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa gawain na ito ngayong umagang ito. At tomorrow, no, Friday, yung ating two topics, yung ating pang day 20 and day 21, that to sum up, no, yung mga naging topic, na-discuss natin for the third week of this month. Ayan, so napakabilis, no? Tayo ay malapit ng tumungo sa ating week 4. Ayan, so handa na ba kayo para sa ating next week? Ayan, so meron pa tayong isang topic tomorrow. And so see you tomorrow. To God be all the glory. Take care. God bless.